Sa previous episode, bigla ang inatake ng isang halimaw na kilala bilang isang kaiju ang isang lungsod, agad na dumating ang defense force para maligpit ang halimaw na ito nang di na magdulot pa ng malalang pagkasira. Matagumpay nilang napatay ito at matapos ang labanan ay agad na nilinis ng mga tagalinis ang dambuhalang nilalang na ito. Isa sa mga tagalinis ay ang ating bida na may pangalang Kafka at matagal na niyang pangarap na maging kasapi sa defense force, kaso lang ay malas siya pagdating sa pag-apply dito. Isang araw ay hinatake ulit sila ng halimaw at muntikan pang mamatay si Kafka sa pangyayari, pero sa kabutihang palad ay naligtas sila ng defense force at agad silang sinugod sa ospital kaso lang nagkaroon ng nakakakilabot na pangyayari kay Kafka na kung saan, biglaan na lang pumasok sa bibig niya ang isang halimaw at ito'y gumawa sa kanya bilang isang halimaw na kaiju. At sa pagpapatuloy, sa susunod na sandali ay tinutukan siya ng baril ni Mina na nagsabing dadalhin siya sa kustodiya matapos mahuli si Kafka. Isinagawa ang pagpupulong ng grupo para pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Wala sa kanila ang nakahula na may isang kaiju na nakatago sa kanilang hanay, lalo na sa isang malakas na tulad ni Kafka at kaya't naniniwala ang deputy director na kailangan nilang agad na harapin ito, ngunit sa anumang paraan ay hindi dapat malaman ng media ang tungkol kay Kafka dahil magdudulot ito ng malawakan na takot. Mayroon ding mga balita na may ibang bansa na nagsasagawa ng eksperimento sa kaiju para sa human muscle transplants at tiyak na susubukan nilang nakawin si Kafka kung malalaman nila, may isang miyembro ng lupon na nagmungkahi na patayin na lang si Kafka ng palihim at gawing armas ang kanyang bangkay. Ngunit kung iyon ang ideya ay nagkaroon ng mungkahi na gawin na lang si Kafka bilang isang nabubuhay na kaiju weapon, nahihirapan silang magdesisyon kung ano ang gagawin kay Kafka kaya't sinabi ng Director General na si Aiso Shinomiya na siya na ang magdedesisyon pag nakilala niya si Kafka ng personal. Samantala sa selda kung saan nakakulong si Kafka, tahimik lang siyang nakaupo kaya't nahihirapan ang kanyang mga gwardya na paniwala ang isang kaiju talaga siya, isang buong araw na mula nang mahuli si Kafka kaya't nagtataka siya kung ano ang gagawin nila sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Kiko tungkol sa kung paano ginagawang malalakas na armas na tinatawag na numbers ang mga makapangyarihang kaiju na nakuha ng Defense Force, dahil sa lakas ni Kafka ay malamang nagagawin siyang armas ngayon na nahuli na siya. Nakakainis na mawala ang kanyang buhay sa ganitong paraan matapos siyang muling makalapit kay Mina at sigurado siyang nagagalit ito sa kanya, sa oras na iyon ay dumating si Mina para dalhin si Kafka sa headquarters. Nang subukan ni Kafka na magsalita ay binanggit ni Mina na manahimik na lang siya at habang dinadala siya, naiintindihan niya kung bakit galit ang dalawa sa lihim na itinago niya at paglabas niya, nakita niya ang mga miyembro ng 3rd Division na naka-line up bilang seguridad. Walang sino man sa kanila ang nagsalita sa kanya at hindi niya magawang tingnan sila dahil pakiramdam niya ay tinatraidor niya sila, ngunit bago siya mailagay sa likod ng truck, nagsalita si Ichikawa at sinabi kay Kafka na may tiwala pa rin siya sa kanya. Nagulat si Kafka dahil sigurado siyang hindi na siya kakausapin ni Ichikawa subalit nang bumukas ang ilaw, sinabi ni Mina na walang mga kamera dito kaya't maaari na siyang kausapin ng totoo at nagulat siya nang makita si Kafka na naging isang kaiju. Alam din niya na ang paraan ng pagsuong ni Kafka sa panganib upang iligtas silang lahat ay eksaktong kung paano kumilos si Kafka, kaya't may tiwala pa rin siya dito at si Mina ay nag-iipon ng mga footage at testimonya upang makatulong sa kaso ni Kafka. Kung mapatunayan nila na tao pa rin siya sa kalooban, maaaring mailigtas siya at di lang ito personal na opinyon dahil lahat ng miyembro ng 3rd Division ay itinuturing pa rin siyang kaibigan, ngunit sa ngayon ay kailangan niyang sundin ang protocol kaya't pinaupo niya si Kafka habang nagbibigay siya ng paliwanag kung saan siya dadalhin. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, sinabihan siya ni Kafka at tinanong kung may karapatan pa ba siyang gustuhin na manatili sa tabi ni Mina. Ngumiti si Mina at sinabing palagi siyang maghihintay sa kanya at nagsimula nang umalis ang mga truck patungo sa headquarters, kaya habang papaalis sila ay sinabi ni Hoshi sa 3rd Division na magbigay ng saludo na paggalang para kay Kafka. Ngunit dahil pinapanood sila ng Deputy Director na hindi sang-ayon kay Kafka, sinabi niyang ang saludo ay para kay Mina at sa Defense Force Headquarters. Nakakulong si Kafka sa isang secure na pasilidad at iniwan lang siya doon. Ilang araw ang lumipas at sa 3rd Division, malungkot pa rin ang lahat dahil sa pagkawala ni Kafka at hindi pa rin makapaniwala si Iharu na si Kafka pala ay si Kaiju No. 8, mukhang nahihirapan si Ichikawa sa sitwasyon ni Kafka.
Isang babae sa team ang nagsabi kung paano siya niligtas ni Kafka sa labanan minsan at kung gaano siya ka-useful nang matagpuan niya ang mga kahinaan ng mga kaiju, hindi pa kasama ang kung gaano kasaya na makasama si Kafka at kaya't lahat sila ay umaasang babalik siya ng nabubuhay. Sinabi ni Kagari na hindi ang kanilang desisyon ang dapat na gawin, ang katotohanang ang isang tao ay naging kaiju ay magdudulot ng malawakang takot sa mundo dahil walang makakatiyak kung ang taong katabi nila ay kaiju o hindi. Samantala ay tinawag ni Mina si Konami sa kanyang opisina upang humingi ng pabor, gusto niyang ipunan niya ang lahat ng footage na mayroon sila kay Kafka bilang mabuting miyembro ng Defense Force at kailangan itong matapos agad bago pa ma-execute si Kafka. Si Hoshi ay abala sa pangangasiwa ng muling pagtatayo ng base, nang tanungin kung ano ang palagay niya sa sitwasyon ni Kafka, sinabi lang niya na kailangan niyang bumalik agad si Kafka para magkaroon sila ng rematch. Hindi siya seryoso nang makita siya ni Hoshi bilang Kaiju number 8 kaya't sisiguraduhin niyang magkakaroon sila ng patas na laban, samantala si Kiko ay nakatayo sa labas ng opisina ng General habang naghahanda na makipag-usap sa kanyang ama, kumatok siya sa pinto at pinapasok siya. Tinawag niya ang kanyang ama sa ranggo nito at humiling na patawarin si Kafka at binanggit niya na niligtas ni Kafka ang buhay niya dati. Ngunit iniisip lang ng general na iyon ay pagkabigo sa bahagi ni Kiko dahil kailangan pa niyang iligtas. Bukod dito ay nagawa na nila ng ilang x-ray kay Kafka at habang ang bagay sa kanyang dibdib ay mukhang puso, ito ay aktwal na isang kaiju core kaya't sa conclusion ng general, si Kafka ay walang iba kundi isang kaiju at tumanggi siyang hayaan mabuhay ang kahit anong kaiju matapos nitong patayin ang ina ni Kiko. Sinabi niya kay Kiko na umalis na sa kanyang opisina dahil wala siyang masasabi na magbabago sa kanyang isip, ngunit bago umalis ay sinabi ni Kiko na may tiwala pa rin siya kay Kafka, samantala ay may mga siyentipiko na pumasok sa selda ni Kafka upang magsagawa ng ilang pisikal na eksaminasyon sa kanya. Kahit na sinusubukan ni Kafka na makipag-usap sa kanila, wala silang sinasabi sa kanya at wala siyang magawa kundi mag-isip tungkol sa lahat sa 3rd Division at kung paano niya kailangan tiyaking makabalik sa kanila. Sa 3rd Division, lahat ay nagulat nang marinig na ipapadeploy sila sa ibang division at pinaliwanag na ito ay pansamantalang redeployment dahil ang kanilang kasalukuyang base ay 75% na nasira, kaya't hindi na ito epektibong base ng operasyon. May bagong mga kaiju na lumitaw kasama na ang number 9 at si Red na ngayon ay tinutukoy bilang number 10, nag-aalala ang HQ na maaaring nagpaplano ng malaking bagay ang mga kaiju kaya kailangan nilang maging handa, kukunin nila ang pinaka-talented na mga rookie at ikalat sila sa iba't ibang division. Nagdududa si Izumo at naniniwala na maaaring ito ay isang plano ng HQ upang ipaghiwalay ang mga opisyal na nakakakilala kay Kafka. Ngunit tiniyak ni Mina sa kanya na matagal nang nakaplano ito at walang kinalaman kay Kafka. Kahit na ganoon ay hindi pa rin masaya ang iba na iwanan ang 3rd Division, ngunit nang pag-isipan ito ni Ichikawa ay pumayag siya at sa gabi ay nasa bubong si Izumo at iniisip kung tatawagan ang kanyang ama para humingi ng tulong para kay Kafka, ngunit biglang dumating si Kagari at kausap niya sa telepono ang isang matalik na kaibigan. Nang matapos ang tawag ay napansin niyang narinig siya ni Izumo. Kaya umupo siya at sinabi na kausap niya ang dating komandante ng militar upang humingi ng tulong para kay Kafka. Nagulat si Izumo dahil hindi mukhang tao si Kagari na tatawag para sa personal na pabor, ngunit gusto niyang gawin ang lahat upang matiyak na hindi mamamatay si Kafka at ganoon din ang nararamdaman ni Izumo. Balik kay Kafka, determinado siyang patunayan na tao pa rin siya upang makalabas siya ng nabubuhay at makabalik sa iba. Ngunit biglang bumukas ang mga pinto ng vault at personal na dumating ang general para makita siya. Nakatingin mula sa observation room si Kiko at nagulat nang marinig niyang hilingin ng kanyang ama na tanggalin ang mga pagkakatali ni Kafka. Tutol ang mga operator kaso kung totoong ang malakas si Kafka gaya ng sinasabi sa mga ulat, kaya niyang makawala. Pinalaya si Kafka at naramdaman niyang may pag-asa na baka makinig ang general sa kanya. Ngunit biglang binunot ni General ang isang baril at binaril siya at nablock ni Kafka ang mga bala, ngunit lumapit ito at pinunit ang bahagi ng tiyan ni Kafka. Maliwanag na hindi niya pinagkakatiwalaan si Kafka at hindi niya ito itinuturing na tao, kaya't ipinasok niya ang kanyang mga sandata upang simulan ang pag-dispose kay Kaiju number 8, nailabas ang mga sandata ng General at wala pang ideya si Kafka kung ano ang mga iyon, ngunit tiyak na hindi ito maganda para sa kanya. Nang isuot ng general ang mga gloves,
Nag-synchronize ito sa kanyang suit at sinabi kay Kafka na kung nais niyang patunayan na siya ay tao, dapat siyang mamatay sa anyo ng tao at napagtanto ni Kafka na kailangan niyang lumaban. Ngunit balak niyang panatilihin ang kanyang composure at hindi ganap na mag-transform upang patunayan na siya ay tao pa rin, ngunit sa susunod na segundo ay nakaramdam siya ng nakakatakot na presyon at kailangan niyang umiwas sa pamamagitan ng pagtalon sa ere. Sa proseso ay nawalan siya ng isang braso at di pa natatapos ang general dahil muli niyang tinarget si Kafka at binaril ito pababa mula sa ere. Sa observation room ay pinupuri ng ibang general si Xiong'ia dahil sa pagiging malakas pa rin sa kanyang edad. Hindi na rin nakakagulat dahil minsang kilala si Xiong'ia bilang pinakamalakas na sundalo ng Defense Force. Pagbagsak ni Kafka sa lupa ay nakita natin na napilitan siyang mag-transform pa ng kanyang katawan upang mabuhay sa impact ng sandata ni Xiong'ia. Subalit wala siyang panahon upang magpahinga dahil naroon na naman ito, kaya't tumakbo si Kafka ng mabilis at ang plano niya ay patuloy na tumakbo habang umiiwas sa mga atake ni Xiong'ia dahil sa kalaunan ay mag-overheat ang suit nito. Ngunit sa wakas, naabutan siya nito at sa isang suntok ay naputol ang kanyang braso at agad na nag-regenerate si Kafka ng kanyang braso, ngunit tahimik lang si Xiong'ia sa presyon kaya't muli niyang nilapitan si Kafka at sinuntok ito diretso sa pader. Nawalan ng malay si Kafka ng isang segundo kaso muling nagkamalay sa tamang oras upang umiwas sa sunod na atake ni Xiong'ia. Nagtataka siya kung bakit nagiging aktibo ang kanyang kaiju senses at pareho itong pakiramdam noong lumaban siya kay Kaiju No. 9, kaya't napagtanto niyang gumagamit si Xiong'ia ng mga sandata na gawa mula sa malakas na kaiju. Ang mga sandata na ginagamit ni Xiong'ia ay gawa mula sa mga labi ni Kaiju No. 2 na napatay matapos halos sirain ang Sapporo noong 1972, taglay nito ang napakalakas na kapangyarihan ng pagkawasak at patuloy itong lumalaban hanggang sa mamatay. Dahil sa mga sandata na gawa mula sa isang halimaw na tulad nito, si Xiong'ia lamang ang tanging tao na kayang gumamit nito kaya't walang kapantay si Xiong'ia at ayaw ni Kafka na tamaan muli ng isa pang suntok kaya't sinubukan niyang umiwas. Ngunit hindi siya makagalaw dahil nasira na ni Xiong'ia ang kanyang mga binti bago pa niya ito napansin. Ngayon may malinis na target si Xiong'ia at muling tinamaan si Kafka ng isa pang suntok na dapat ay fatal na, ngunit nang mawala ang alikabok ay nakita natin na nagawang i-block ni Kafka ang suntok sa pamamagitan ng ganap na pag-transform. Napansin ni Kiko na may kakaiba kay Kafka at tama siya. Dahil si Kafka ay naglabas ng isang nakakatakot na sigaw na nagpayanig sa vault at sa loob ng isip ni Kafka, hindi siya makagalaw o makontrol ang kanyang katawan na nangangahulugang ang kaiju instincts ay nang ibabaw. Sinusubukan niyang patunayan kay Xiong'ia na siya ay tao, ngunit ngayon wala siyang pinagkaiba sa isang aktwal na kaiju at lumilitaw ang halimaw sa tabi ni Kafka at sinasabi sa kanya na patayin ang mga tao at dahil wala siyang kontrol sa kanyang kaiju na katawan, si Kaiju No. 8 ay nagsimulang sumugod kay Xiong'ia na may layuning pumatay. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.